Isang pang sasakyan sa sa bayanihan, sa bayan namin sa bundok namin, van yung black van na itom, sa black van. Maitim. Black van na itim. Oo. Black May van sasakyan na itim. Black van na itim. Black van na yan. Wala namang black van na puti, Mr. Chair. Sige po, Jeng. Then, yung black van, ano nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa tuwing... Bakit, Jeng? Ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? Sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yon. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Taro kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasasagan ng trainee, pagsimula ng trainee, sabi nila Pagsimula yun ng training? nagsimula ng training. Training para saan? Soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po nung 2018? 2019 po, 2020, pagsimula po ng training namin. 2019. Soldier of God, sino doon yung God? Si Jeren Skilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jerian Skilario. Okay po. So, ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung... Sandali lang. Administrative announcement lang ha. May pagkain na kayo dyan. This is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jing. Doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa pundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa pundok. Sa pagkuha sa grupo, ilang dikuha ag simpatiya na maghimo og mga private soldier kay mag-promote man og sundalo anang leader na mag-train, opisyal para makuha pag duma sa pundok kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mong ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para po kuno pagdepensa og nay mosulong na mga sundalo pod sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level di butang agamong mga leader sa pundok uban. Kay dili man sila maka-hold og unsa ilang buhaton. So, pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen? No? Para hindi maka-impluensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo pag dumani Rosalina Tarok kay dili ko no kay muhawid og kwarta. Yun sila na. Sabi nila hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera. Manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O, di ma'am nabati na to itong time na lagi na ilan ang
kuha na magsugod nagtrainee kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa kadaghanan kay ilap kung di paningkamutan na ma-turn over ang pagduma ni Mamanina ni Senior Aguila. So nagmadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie, tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisig sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa Paxol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Pero sa pinapalabas po kapag hindi pa mapayag kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo lang Aguila. So, tulad nung binanggit ni na alias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun Opo, sa ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, Oh. kayong mga soldiers of God, Po, ma'am. Yung Aguila. yung Agila. May label po kasi may sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Aguila, Agnos, Biyom, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Aguila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 4 po sila lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po ako siya magpa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin.
O nung unang sa ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Ma'am Merto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Ma'am Merto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. Kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers? Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o consultant. Sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. Sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karen Sanico. Anong Karen? Senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karen? Opo. Oh. Ikaw ang Karen. Yung may isa po sa Nico na sinasabi pangalan. Rosalie. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Chair, Continue. salamat kaayo Mr. Chair. Sa punto pong ito, Mr. Chair, dun sa yung isang sinabi ni Jeng na pinalalabas, yun yung isang parusa. Pwede rin bang matanong si Miss Lovely? Si Miss Lovely ay nandito rin po. At siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Pwede po ba natin? Yes, go ahead. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Asani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao na pipilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minor siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko hindi yan niya kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa.
Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila. Nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uulit. Papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siya nang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung kwan mo? How old yung kapatid mo? 12 po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan? Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aasikaso sa father natin kapag Senyor susunod Aguila, ka. bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi Ano po bang yan. totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapalo mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into totoo, their, sir. into their personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihat po. Nasa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas? Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito Opo. bukas? Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumsek, kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa Sorry mga po, witnesses natin. Sorry po. wala. Sorry po. Wala. Opo. Sige, sige. Dili man siya katahas, sir, o gayag nanay. Ha? Ay apel sir og ijang nanay, sir, kasama para maimbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niyang isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ako kukulitin ako ni mama. Ayun na sinasabi niya. Ayoko magtalagta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi po siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yun nilibing yung tatay niya? Saan yun nilibing? Saan? Sa sa cementerio. Sa May cementerio. meteryo kayo doon? Opo. Opo. Ano kinamatay nun? Ah, may sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na
nung imipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Tapos gusto ng husband ko na magprenda kami ng mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yun pong utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 40% kinukuha mo? Yes po. Ibinenta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, dali. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos Chair. nung ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si third year college na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Alam ng mother namin na nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pera ka ba dyan, kababago mo lang bumaba, tapos gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si Dok Dimao na, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po, daw pong namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na katandang kapatid na, Kuya, magpaalam ka kasi Senyor Aguila na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yun pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. Namatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Risa, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama ni Lovely, nandun sa kapihan. Dalhin nyo po bukas. Or dalhin nyo yung Opo, ready po kami. death certificate na yun. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag nyo silang Opo. ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin nyo yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa akin po. Lovely. Sagot na lang. Nasa akin po, sir. Share lang po. Sorry Dito po. ka sa akin. Nasa akin po, sir. Sige, ano sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapalo up po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So, isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pina-check up ko sa health specialist po. Pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, na-operahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya pinatignan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tumor sa baga po. Tapos yung dalawang baga niya is po, infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po,
pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila, tas kinuha yung ama ko, ibanilig sa kapihan. Yung po Miss mga- Lovely, yung black van na Sinundo sinabi po ni sila sa Jeng barangay Binawi sa sa matatanda, Taroko compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. pinagsundo saan, ma'am? Yes po. At ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Hanggang nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi namin nakita, ma'am. Yes, Mr. Chair. Pabalikin mo natin yung composure ni Lovely, no? Paki-plus nga sa kwan, yung picture, Jo. Saka Mr. Chair, for Yes. the record lang Yes, at go ahead. this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa Kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo or namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? And then tawag pansin din po, Mr. Chair, yung 40% na kinuha dun sa proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila. Whether sa 4Ps or sa senior citizen or sa Typhoon Odette Ayuda, pati po sa may isa pa AIX. Kaya nga po iniimbestigan na pati ng DSWD yung pamumorsyento ni na Senyor Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa Kapihan, Mr. Chair. And Thank you, Mr. Chair- Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Last follow-up question lang. Kay Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Si Board Mamerto na lang yung kung sasagot. Sige, go ahead. Mr. Galanida. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto Di Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like, first, Mr. Chair, I'd like to say that when Bayanihan Services was organized in 1980, I was the secretary until 2021. Then, when I was elected as vice president of the association, upon endorsement also of our former president, Rosalina El Tarok. Si Rosalina El Tarok po ay half sister ko. Kasi po ang asawa ko ay sister niya. Kaya po payag akong si 1980 until 2020 ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association, have the records and all other things that the association went through. First, Mr. Chair, I would like to... Sandali lang, para matuloy-tuloy tayo ha. We'll give you the floor mamaya kung anong gusto mong sabihin, pero just direct to the point, yung tanong ni Senator Risa, kung yung cemetery doon ay rehistrado ba yun sa gobyerno? Yes, let me answer this way, Mr. Chair. Ang sementeryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our sitio. Tanong ko na, kadali naman pa eh. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung Kaya po, rehistrado ba, hindi. ang
Membro. ng bayanihan. Membro ng Bayanihan. bayanihan. Bakit meron silang armas? Hindi po yan armas, sir. Ano yan? Kahoy po yan. Kahoy. Yung makasagot po ay si Atty. Ralna po kasi Sige, paki-confirm nga ito. Sa- Kahoy ba ganyan. talaga yan? Mr. Chair, nung panahon po yan, meron po kasing may mga different activities po yung mga clusters po doon. Merong? May mga different activities, may sports, meron pong mga iba't ibang klaseng programa for the members po. At during that time po, isa po yan parang contest po between the clusters po. Parang tapos parang sila po yung nanalo. Parang kasi po sikat na sikat po doon yung time po ng Cardo, yung sa Provinciano. So it was parang reenactment po of that like parang drama, may drama contest po. Meron pong parang na-surrender po yung mga ganyang replika po na kahoy po sa police. PNP. Can you confirm or deny kung kahoy yan? I-zoom in nyo. Tingnan nga nyo. Sniper rifle. Good afternoon, Your Honor. Yes, yes. I am Police Captain Basil Monteroso, Your Honor, Go ahead. the Chief of Police of Socorro, MPS, Your Honor. Hanggang ngayon. Current, Your Honor, and I was installed last August 18, 2023 po, Your Honor. Up to the present. Yes, Your Honor. Sige. Can you confirm or deny kung ito yung mga kahoy lang? So, based sa mo validation, Your Honor, na nakandak po, Your Honor. So, hindi po namin nakita yung mga baril, Your Honor, na kahoy. Sa ngayon, Your Honor, hindi po nila pinagpakita sa amin na yung mga, sabi nila, airsoft gun daw, Your Honor. Airsoft gun. At yung iba, Your Honor, is mga kahoy po na rifle, Your Honor. Mr. Chair. Yeah. Si Senator Tolentino muna. Yes, Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Humihingi po ako ng paumanhin na late ako dumating. I'll be reading the transcripts here. Galing po ako ng malayo. Kagabi, nandito ako, 10:30. Kanina, pagising ko po, nasa ano na ako? Daet, Camarines Norte. Galing pa ako ng Daet. Hinabol ko to. Alam niyo sa Daet, for the record, tinatanong ako ng mga tao ron kung ano ang nangyayari na sa hearing tungkol dito. Kilala lahat, alam ho nila lahat. They're aware of what's going on. So sabi ko, papunta pa lang ako sa Senado. Galing po ako ng Camarines Norte. Pero, Mr. Chair, for the record, gusto kong tanungin si Mayor, si Vice Mayor, di ba ho galing din ako ng Socorro? Can you confirm that? Kailan po ako galing ng Socorro? Mga A few months ago. March Oo, 2023. pagkatapos ng bagyo. At kinukwento nyo sa akin, meron nga doong isang grupo na ganito, di ba? Hindi lang natin napag-usapan kasi iba naman yung pakay ko doon. Anniversary nyo rin yun. Tapos pumunta tayo doon sa nasirang eskwelahan ng Bagyong Odette. Opo, Senator. So, natatandaan nyo. So, pamilyar lahat kayo sa akin. Pinakain nyo ako ng masarap doon ng umaga. So, I'll be listening intently, Mr. Chair. Lumabas si Mr. Chair at siguro mamaya na lang. Just trying to gain my composure. But as I have said, even as far as Region 5, where I came from a few hours ago, umalis po ako doon, 10:30 na eh. Interesado po lahat sila sa kaso na ito, na sa Bicol. Ngayon, kung saan meron silang special celebration sa Daet. So, dapat po siguro sa proceedings natin, kayo po ay nanumpa, magsabi kayo ng katotohanan. Kasi ang daming nakikinig, hindi lang mga tiga Socorro. Baka buong Pilipinas gusto malaman. Kaya ikaw, sino ba si Senyor
si Mr. J. Renz. Marami na nakakakilala sa iyo. Kaya dapat siguro magsabi ng totoo rito. Yun lamang, Mr. Chair. Wala na si Chairman. He went on a quick break, but I understand the Deputy Minority Leader will have a question. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Kanina po, naalala ko, Mr. Chair, sinabi po ng ating Regional Director ng NBI na bago pumunta po yung mga ahente ng NBI doon sa kapihan, kailangan ma-assure na hindi sila masasaktan. Dahil sa pagkaalam ng NBI, may mga armas at may kakayahang lumaban o gumamit ng mga armas na ito. Kaya kailangan ng precautions. So given that po, Mr. Chair, Regional Director, parang contradictory, di ba? Yung sinasabing props lang to, peking armas lang to, kahoy o kung anuman, kumpara dun sa alam ninyo tungkol sa area nila, kaya nga kailangan mag-ingat. Tama po ba? That's correct, Your Honor. Mr. Chair, that's correct. So kayo, sir, habang nakatingin tayo sa litratong ito, anong basa nyo dito sa mga uniformadong armado na nakapalibot dito kay Senyor Aguila? Your Honor, definitely we can say that hindi yan gawa ng wood. So, as a matter of precaution, we assume that that is really a real gun. That's our assessment. And the men behind, well, I think everyone will agree that para talagang private army. Kasi long firearms, naka-combat uniform. And considering the fact that we have information that there were former members of the PNP na nandyan sa loob ng Sitio Kapihan. So we presume na medyo alanganin kung basta-basta lang kami pupunta doon. No? Okay. That's our point. Kung ipatawag mo nga yung mga pulis na membro ng kapihan, papuntahin dito. Yung dating pulis, ha? Go ahead, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. And in fact, maalala din po natin yung sinabi kanina ni Sir Jeng na may 7 levels yung Soldiers of God, mula sa pinakamataas na Agila hanggang sa pinakamababa at pinakabata, 6 to 7 years old na fetus ang tawag sa level nila. So, Sir Jeng, ang ganito ay, ano ba to? Ano ba level ba to? Mga Agila po ba ito? Second level na po yan, ma'am. Agnos. Second level lang ito, Agnos. Oo. May isa po sa amin dyan sa, kasama namin sa witness na madali ma-verify. Andun po siya sa picture. Sa likod. Kasama po namin dito. Okay po, Sir Jeng. At yung mga dalang armas dyan ay totoo ba yan o peke ba yan na gawang kahoy lang? Totoo po, ma'am. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Ano yung pinakamataas na level? Agila po. Agila? Yeah. Kayo? Kilala niyo yung mga tao na yan? Yung kanya sa likod, balik kayong picture, balik. Yung unang picture, yung mga naka-uniforme. Yan, kilala nyo yan? Kilala po. Saan dyan ang mga dating pulis, dating sundalo? Meron dyan? Meron po. Saan dyan? Si Daryl Buntad. Daryl Buntad po. Daryl? Buntad. Si Mr. Ilandag po. Nasa katabi ni... Sige, patawag natin. Kumsek, saan na yun sila? Dito, may mga bakante upuan dito. Papuin dito.
Sige, sige. Lovely. Meron kang gustong sabihin kanina, yung sumingit ka? Habang hindi pa nakaupo yung mga tinatawag natin, ano yung gusto mong sabihin? Yung dalawa po, yung may hawak po ng habang baril po, marang sniper, yun po yung kapatid ko po. Saan dyan? Yung may hawak po ng habang baril po. Yung naka-cover? dito. May cover dito po. Kapatid mo yan? Opo. Batos po siya ni Senyor Aguila po. Ha? Batos. Staff po siya ni Senyor Aguila. Lahat ng nakapalibot dyan po, staff ni Senyor Aguila. Tapos yung isa na may hawak na baril po, yung may nakakalo lang po, magsimula dun sa kaliwa, tapos yung pangalawa, yun po yung nakakatandang kapatid ko na ikinasal doon ni Senyor Aguila uli. Iniwan niya yung asawa niya at anak sa patag. Tapos ikinasal siya doon sa kapihan uli. Biniglan ng bagong asawa at nagkaanak ng dalawa po. Sige, sige. Thank you. Mr. Chair. Yes, go ahead. Miss Lovely, sabi nyo, teka, nasa na yun? At least dalawa dito sa photo na to ay sniper? Yung pong mahaba po, hawak ng kapatid ko, bago nagsimula yan po, kasi flag racing po namin yan, ma'am. Ang flag racing po namin is yung sa tutuwan to po. May tutuwan to po kami, yung pong flag namin is ang parang bungo po, tas may dalawang itak na nakaganon, itim po na bungo, tapos ang nakalagay doon is sikulurum. Yun po nakalagay. Tapos, so ang flag ninyo ay hindi watawat ng Pilipinas, kundi seculorum. Nakaganon po kami. Lahat. At, sige po. Tapos kapag dadating na si Senyor Aguila, bago magsimula yung flag raising po, sisigaw po yung assistant backcom na handa sa pagpugay. Gaganon po kami lahat. Tapos yuyok po kami kapag dadaan na si Senyor Aguila. Kami lahat po. At so, ito ay flag racing. Flag racing po yung Hindi nangyari. tama yung sinabi ni attorney na ito ay program, competition, Hindi at gumanap sila bilang, probinsyano ba yon or hindi po. Anong show na popular noon? So, Hindi po. flag racing po ito. Flag racing po sa yan. ibang watawat at ang pinagpupugayan ay si Senyor Aguila. Opo, tapos na-present po yung Agnos po. Pag flag racing, bayang magiliw. Hindi po. Kinakanta. Yung tutuwan-tuhin po namin. Yung panghinirang. Organizational anthem po namin po. Yun lang ang kinakanta. Opo. Walang bayang magiliw po. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Lovely ito mga uniforme nila. Ito yung regular uniforms o uniforme. Lagi naka-uniforme? Opo, doon po tinatahi sa kapihan po. Pinatahi sa kapihan. May ginaya? May mga tatahit po doon sa meron amin. silang ginayang kokopyahin. Opo, mayroon pong Siyempre yung ginagawa. tela, binili yan eh. Opo, every cluster may outfit po na parang military po. Saan nabili itong mga telang ganito? Yun pong pinatataka namin po. Kasi Mr. Chair, kaya ako sinasabi yan, nandito siguro ang Department of Justice, there is such a thing as Article 179 of the Revised Penal Code. If you will take a look at that, that probably would be applicable. Di ba? Just take note of that. And perhaps the committee will likewise include that as part of the recommendations. Yusek, would I say something? Yes, Mr. Senator, we will look into that for purposes of case build-up. Thank you. Salamat. Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, meron din pong isang nasa photo na kasama natin ngayon. Agnos po siya. So, nasa pangalawang level na sinabi ni Sir Jen kanina. Si Kent Steven Consigna. Nasa photo daw siya. Halika. Kayo yung mga dating pulis. Bakit kayo nag-resign sa pagka-pulis? Ano kayong status nyo? Resign, awol, or ano? Awol. Awol, tapos, ayaw, gamitin mic, gamitin yung mic.
Ilan kayo lahat? Na dating polis? Siyam po, sir. Siyam. Magtikot mo na. Tikot mo na kayo. Please. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Okay, thank you. Please take your seats. Kayo'y nag-awol. Yes, sir. Sabay-sabay kayo lahat. Hindi po, sir. Anong rason? Bakit kayo nag-awol? Kalaki na sweldo ng polis. Sayang. Kalaki na sweldo. Di ba? Bago lang in-increase ni dating President Duterte. Tinimis to ang sweldo. Bakit kayo umalis sa serbisyo? Bakit kayo nag-awol? Sa akin po, sir, nung una yung naka-assign po ako sa malayo. Saka doon ako sa Malimuno. Tsaka doon po ako na-assign sa boundary ng Surigao o boundary ng Sandali, pangalan mo muna pag-isabi. Ako po si Sergio Cobillan, sir. Ha? Ako po si Sergio Cobillan, sir. Cobillan? Yes, sir. Dati kang anong ranggo mo? Piyoto po, sir. So, ang tanong ko, bakit kayo nag-awol? Nag-awol po ako gaya ng sinabi ko, sir, na wala kami sa malayo kami sa aming pamilya, saka na kami po ay nakadesisyon kaming mag-asawa na pagparating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay huminto na. Hindi ba, yung question na ito. Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po ako kabilang doon, Kahit sa sir. likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking. Kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya. Hindi mo alam itong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon sa kapihan. So lagi kayo naka-uniforme ng ganyan? Minsan lang po, sir, kapag may... Yung baril na hawak-hawak, kahoy o totoong baril? Mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't merong Yes, sir. ano nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? Meron pong... Sa kabilang room na pinanggalingan yun, napapakinggan niyo ba yung pinag-uusapan? Hindi po, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa matawag cluster. Target shooting, ano? Parang film showing po, sir. Film showing. O, nanumpa ka dito, ha? May mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-uusapan? Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan? Kilala ko po, sir. Mga kasamahan ko doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo na nag-resign, doon sumama dyan? Wala po, sir. Wala. Wala po na doon. Sino-sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi polis yan? Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme, na lagi naka-uniforme. Sabi ni Lovely kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir. So ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yon? Agnos na yata, sir. Ano? Agnos, itim. Ano naman yon? Anong uniforme nila? PNP na, suot? Hindi po. PNP. Agnos lang po, sir. Civilian lang ng uniform. And then, naka-combat shoes, so naka-camouflage. Kompleto ang kanilang ano. Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam nyo, kuwan nyo po muna yung kuwan mo.
kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pupunta kayo doon. Ang sa amin lang ay walang mangyayaring violation ng karapatang pantao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayo mga existing laws na binabiolate. Kaya tanungin kita, Kubilyan, sabi kanina nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinadol mo daw siya dahil late? Parusa daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. Yes, pinadol mo daw siya, Kubilyan. Bakit mo siya pinadol? Pwede na, sir. Sa akin lang po, bilang isang membro, lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Risa. Sergeant Kubilyan, isa lang po yung tinatanong namin sa inyo sa puntong ito. Kasi kanina po, sabi ni Elias Jane, minsan pinarusahan siya ng paddling. At ang nagpaddle daw sa kanya ay isang Sergio Kubilyan. Nakita po namin ang pangalan nyo dun sa listahan ng mga nag-awol at dinismiss. So, kayo ba yung Sergio Kubilyan na nagpaddle kay Jane at bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Gaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Hindi nyo po pinaddle si Jane? Hindi po, ma'am. Mr. Chair, siguro pagbalik po ng mga bata, pwede nating itanong kay Jane kung identify niya si Sergeant Kubilyan bilang yung nagpaddle sa kanya or hindi. Salamat, Mr. Chair. Yung isa, bakit black eye ka? Ito, sa likuran. Bakit na black eye ka? Bago lang. May doktor naman tayo dito. Anong nangyari? Your Honor, ako po si Giovanni Lasala, Your Honor. At itong nangyari sa mukha ko, Your Honor, kakadisgrasya ko lang po ng 3 araw na nagdaan. Habang naka-ano ako ng bigas, isang sakong bigas, Your Honor, at aksidente pong naano yung pako. Kaya ako nadapa at hindi ko napigilan yung isang sakong bigas na umano dito sa ulo ko. Tsaka diniin ako sa baba, Your Honor. Anong tumama dyan? Yung lupa lang po, Your Honor. Lupa? Oo. Pinigilan ko naman sa mga kamay ko pero hindi ko nakayanan kasi sa sobrang bigat ng isang sako po. Dati kang anong ranggo mo? PO3 po, Your Honor. PO2? PO3. PO3. Bakit Yes, ka Your umalis? Honor. Ang rason ko po, Your Honor, yun lang talaga pong pamilya ko. Kasi po gusto ko talagang mapalapit sa pamilya ko kasi nung pulis pa ko, Your Honor, na-assign po ako sa malayo sa Bayugan City. At saka nung time na yon, start na na-assign ako ng malayo, panay ang away naming mag-asawa dahil sa silusan. Pero ako, it's very obvious na rason bakit kayo umalis sa serbisyo, sumama doon sa kapihan, dahil gusto niyong masave yung buhay ninyo. Dahil sabi, malulunod na yung dapa at yun lang ang mabubuhay yung doon sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Diba? Honor. Hindi po yan totoo, Your Honor. Panangkasinungalingan lang po yan. Sabi-sabi lang yan ng ibang tao na nasa baba. naman ako sa inyo, kayong mga pulis, as a group, umalis at doon na nanira sa kapihan. Well, as I've said, I respect your reasons, why you are there, at bakit nyo ginawa yan. Basta nga ako lang, nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng pulis, lalo-lalo na pag pulis sa probinsya, at laki ng sweldo, hindi gaano mabigat ang trabaho, pero bakit pinili ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? But sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army dahil sabi nga nung bata kanina,
pinapadel daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Anong katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila at saka madali lang nilang i-identify kami paratangan kasi kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati kaming pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawala ng gulo, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor. Yes, as I've said, we respect your decision. Yes, Your Honor, thank you po. Amin lang, huwag magamit yung training nyo na pagiging police to oppress other people, lalong-lalo na yung mga minor de edad, pinapadil ninyo o tinitrain ninyo ng napakabigat na training, ay that's unacceptable. Hindi yan po pwede. So, hindi po talaga Your Honor ginagawa namin. Gaya ng sinasabi ko, limpyo pong konsensya namin, hindi talaga namin na ginagawa, Your Honor. Lalong-lalo na kapag kayo gagamitin na private army, at lumaban na sa gobyerno, simba ko lang, hindi yan dapat mangyayari. Kahit na wala na kayo sa serbisyo, alam ko na sa puso pa rin ninyo pagiging pulis ninyo na ayaw niyong mag-violate ng batas. Dapat ganun ang sitwasyon. Yes, Your Honor. Yes, Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Chair, bumalik na po yung ating mga child victim survivors. Yes, Mr. Chair.